Warren's POV. Tumingin ako sa paligid. Nandito ako sa High Street Bar. Kasalukuyan akong umiinom. Wala pang masyadong tao dahil maaga pa. Pumasok ako sa isang room at doon ako uminom na mag-isa. Dati sama-sama kami rito pero busy ng mga kaibigan ko. Si Sik sa pag-aalaga sa anak niya. Si Enzo naman alam kong susulpot lang yon kung kailan niya gusto habang si Winston 3 buwang walang malay. Bukas babalik na sa bansa si Winston. Nagkamaring na siya at pinipilit niyang umuwi na kahit di pa siya magaling nang malaman niyang wala na si George. Dinalaw ko siya sa Spain na talagang malala ang tama niya dahil sa aksidente. Hindi ko na rin sinabi kay Max ang kalagayan niya. Alam kong sinisisi rin niya ang sarili niya sa pagkawala ni George at sigurado ko nag-aalala siya kapag malaman niya ang lagay ni Winston. Kahit boss lang ang tingin niya kay Winston, alam kong close silang dalawa at hindi na ako nagtataka pa sa bagay na yon. Alam kong may special connection na tayong ako palang nakakaalam. Ipapaalam ko rin naman kay Winston ang tungkol sa nalaman ko, pero hindi muna sa ngayon dahil kailangan pa niyang gumaling muna. Mukhang wala pang ideya si Max sa tunay na pagkatao niya at nag-aalala ko sa magiging reaksyon niya. She will get hurt, and that's the last thing I want her to feel, though I felt that I already hurt her. Tumingin ako sa relo ko, 8:00 na. Malapit na siyang mag-out sa trabaho niya kaya kailangan ko na siyang puntahan. Tumayo ako para umuwi na. Hindi pa naman ako lasing kaya kayang-kaya ko pa na magmaneho. Bago pa ako makalabas sa room kung nasaan ako, ay may biglang pumasok at tinulak ako papasok. Sinubukan niya akong hagkan, ngunit itinulak niya ako at mabilis akong umiwas. Dinig ko ang malakas na tugtog mula sa ibaba dahil sa nakabukas na pinto. Warren? Inawakan ko si Amira at inilayo sa akin. Lasing na siya at nasanay akong palagi siyang sumusulpot kung nasan ako upang makiusap sa akin na makipagbalikan sa kanya. Lasing ka na, umuwi ka na. Malamig na saad ko sa kanya. Ibang-iba na siya sa Amira na nakilala ko o baka naman ito ang totoong siya. Mariin itong umiling at mabilis na yumakap sa bewang ko. Sinubukan ko siyang itulak palayo pero mas sumigpit ang yakap niya sa akin. Let me go, Amira. No, I can't let you go. You're drunk. Warren? Tumingala siya sa akin habang ako nanatiling nakatayo lang na parang doon. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Akala ko ba ako lang? Dapat ako lang, bakit biglang merong Max sa buhay mo? Nawawalang anak natin, pero bakit pati ikaw nawala sa akin? Akala ko ba sasamahan mo ko hanggang huli? Pero bakit? Bakit ayaw mo na sa akin? Naiiyak na tanong nito sa akin. She looks pathetic, but I can't pity her. Alam kong nagpapaawa lamang siya sa akin at hindi rin ako naniniwala sa kanya. Pinilit kong alisin ang mga braso niya na nakayakap sa akin. Hindi ka ba galit sa akin? You're blaming me for losing our child. You left. Paalala ko sa kanya. Umalis siya noon na walang paalam dahil gusto daw niyang kalimutan ang nangyari. Alam ko nasaktan siya sa pagkawala ng anak namin kaya hindi ko siya pinilit na manatili. Pero bakit nang bumalik siya, pinipilit niya ulit na magkabalikan kami? Because I want to move on. Gusto kitang kalimutan pero kahit anong gawin ko, ikaw pa rin. Mahal pa rin kita pero ikaw, anong karapatan mong kalimutan ako? Bigla itong tumawa. Oo nga pala, nanatili ka lang naman sa tabi ko dahil sa baby namin. You wanted to break up with me even before. Huminga ako na malalim. We had been in a relationship for more than a year, but when I wanted to break up with her, she got pregnant. Sadly, the baby was lost because of an accident. Ako ang nagmamaneho noon. We had an argument and I lost my focus on driving. Nabangga kami dahilan para mawala ang batang nasa sinapupunan niya. Sinubukan kong humingi ng tawad sa kanya, pero galit siya sa akin. Naiintindihan ko ang nararamdaman niya dahil kasalanan ko. Isa pang galit sa akin ay ang ina niya. Isa ito sa pumipigil sa akin noon na kausapin ng anak niya. Hanggang sa nalaman ko na aalis siya ng bansa. Pero hindi ko na siya pinigilan.
Inisip ko na mas mabuting lumayo siya para makalimutan niya ang nangyari at makalimutan niya ako. Pero mukhang hindi sapat ang 5 taong pagkawala niya para makalimutan ako. Umalis ako, pero hindi mo lang ako pinigilan. Bumalik ako ngayon pero ayaw mo na akong tanggapin. You're even pushing me away. Why? Dahil sa Max na yon? Ano bang meron siya na wala ako? Umiiyak na ito ng tuluyan sa harapan ko, habang nanatili naman akong nakatingin sa kanya. Gusto kong maawa sa kanya, pero alam kong nagpapakita ko ng emosyon sa kanya, sasamantalahin niya iyon. Alam kong kapag nagpakita ko ng konting concern, gagawin ulit niya ang ginawa niya dati nung bagong dating pa lamang siya, kaya nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ni Max. Warren, ako naman yung nauna. Nag-propose ka pa nga sa akin, hindi ba? Sorry kung umalis akong bigla, pero eto na ulit ako. Kaya kalimutan mo na si Max, hindi kayo bagay. Tayong dalawa lang ang bagay, so please take me back. Pakiusap ito sa akin habang umiiyak. She knew why I proposed to her before. Kung ako ang masusunod noon, mas gusto kong suportahan na lang anak namin kapag lumabas ito, pero ang sabi niya, kailangan daw ng bata ng kumpletong pamilya kaya instead na maghiwalay kami, nagplano kami magpakasal. Hindi nga lang natuloy dahil sa nangyari. I'm sorry but no! Pasigawan na putol niya sa sasabihin ko. Hindi ko kailangan ng sorry mo, ikaw ang kailangan ko. Hindi ako papayag na mapunta ka sa kanya. Babalik ka rin sa akin kasi akin ka lang. Hysterical na deklara nito. You don't owe me, so fuck off. Malamig na sagot ko sa kanya. You better stop coming here. Mas lalo tong naiyak sa sinabi ko, habang diretsyang nakatingin lamang ako sa kanya. Hindi naman siya ganito dati. Sweet at mabait siya kaya nga siguro nagustuhan ko siya noon. Pero alam ko rin na masyado siyang inispoil ng ina niya. Sanay siyang nakakuha lahat ng gusto niya. Pero kung ako yon, hindi na ulit ako magpapautos sa kanya. Natuto na ako. Kapag hinayaan ko pa siya na maging parte ng buhay ko, mas mahihirapan pa rin ako sa huli. Isa pa, ayoko mas mahirapang ipaliwanag kay Max sa tuwing susulpot si Amira. Pinipilit hawakan ni Amira ang pisngi ko, pero tinulak ko siya palayo, dahilan para mapaupo siya sa couch na naroon. We're over. It is my fault that we lost our baby, but we can't be together again. Mabilis siyang tumango at pinagsusuntok ang couch na naroon. Mommy was right, you jerk. Sinadya mo ibangga ang kotse noon para makunan ako at mawala ang baby natin para mahiwalayan ako. You killed our baby for your freedom. You're selfish. Galit na pa nga ako sa niya sa akin. Tumigil siya sa pagsuntok sa dibdib ko at matalim na tumingin sa akin. Hindi ako papayag na maging masaya ka. You can't be happy after what you did to me. Sama-sama tayong magiging miserable. Pagbabanta nito bago tumalikod at mabilis na umalis. Gumalaw ang pangako at naikayom ko ang mga kamao ko. Iniwasan ko na siya. Pinutol ko na lahat na ugnayan ko sa kanya pero mukhang wala siyang balak na patahimikin ako. Yes, I am selfish. That's why she failed to fool me. Mabilis din akong lumabas sa bar na pagmamay-ari ko at sumakay ng kotse para pumunta kung saan nagtatrabaho si Max. Ipinarada ko ang sasakyan ko sa may kalayuan at napangiti ako na makita ko siyang lumabas ng restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Pero nawala ang ngiti ko na makita ko ang lalaking lumapit sa kanya, si Joseph. Gusto ko silang lapitan at hilahin papalayo si Max sa lalaking kausap niya, pero hindi ko magawa. Wala akong karapatan para gawin yon. Pagod na napasandal ako sa sandalan habang nakasunod lang ng tingin kay Max na malaki ang ngiti sa kausap niya. Namiss ko na siya, sobra. Yung kaangasan niya, yung noon niyang laging nakakunot kapag nakikita ko. Yung mga labi niya na sobrang lambot. Malapit na ako mabaliw. Parang gusto ko na nga siyang kidnapin at dalhin sa lugar na kaming dalawa lang. Para kausapan niya lang ulit ako, gagawin ko ang lahat para lang mapatawad niya ako. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtsatsagang tignan siya mula sa malayo. 1, 2, 3. 3 buwan na mula nang hindi ako magparamdam kay Max. Hindi dahil yon ang gusto ko, kundi dahil yon ang pakiusap niya. Kaya nga daig ko pa ang stalker ngayon. Lumuhod siya sa harapan ko kaya sa pagkakataong yon, alam kong seryoso siya. Hindi ko lang matanggap kung anong dahilan kung bakit ayaw niya akong makitang muli.
kung kailan handa na akong aminin sa kanyang lahat. Umuwi lang siya sa kanila. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Bakit bumalik din siya kaagad? Sinubukan ko pang tawagan ang ama niya, pero paano ko gagawin yon? Ayaw ko nitong kausapin nung una kaya nagtungo ako sa bahay nila sa probinsya. Doon pa lang ako hinarap ng ama niya at nalaman ko ang nangyari sa kanya. Nakiusap tong bantayan ko ang anak niya, pero paano yon kung ayaw nga ako nitong makita? Kaya kahit gusto ko siyang lapitan, mas pinili kong wag na lang. Baka mas lumayo siya at mahirapan pa akong bantayan siya. Pero sawa na akong pigilan ang sarili ko na wag makita siya. Babalik na si Winston kaya napangisi ako. Alam ko na ang gagawin ko para makalapit ulit kay Max. Muri akong sumalyap sa kinaroroonan ni Max. Pasakay na siya sa kotse ni Joseph. Mas tumigas ang pangako. I don't trust that guy. Max POV. Salamat. Saad ko kay Joseph bago ko bumaba sa kotse niya. Matamis nang umiti siya sa akin. Sinundo niya ako sa trabaho kahit sinabi ko naman sa kanya na magko-commute na ako. Binuksan ko ang pinto para bumaba sana ako. Nang pigilan niya ako kaya muli akong napalingon sa kanya. Pwede ka ba sa linggo? Sorry pero hindi siya pwede. May date kami. Napalingon ako sa nagsalita at nakita ko si Suzy na nasa gilid ko na. Di ko na malayan na nakalapit na siya. Nakayuko siya ngayon habang nakatingin kay Joseph. Date? Kunot noong tanong ni Joseph. Oo, date. Sure naman ako na alam mo ang ibig sabihin nun. Pagtataray ni Suzy at hinila ko palabas ng kotse. Salamat sa paghatid mo kay Max, pero sorry ka, take na siya? Pahabol ni Suzy at akala mo talaga nagsiselos kung makahila sa akin paakyat ng hagdan patungo sa mga apartment namin. Bakit ka naman ganun magsalita? Nagmamagandang loob lang naman yung tao sa kakaibigan ko yun. Ani ko kay Suzy. Naging magkaibigan na rin kasi kami ni Joseph, lalo na't close kami ni Amanda. Nalaman ko na dito rin siya sa Maynila nakatira kaya minsan dinadalaw talaga nila akong mag-ama. Uminto ito at tumarap sa akin. Naka-cross arm pa ito habang nakatingin sa akin. Nakatikwas ang mga kilay niya. Kaibigan? Mommy ang tawag sa'yo ng anak niya. Hinahatid sundo ka niya tas sasabihin mo, kaibigan lang ang tingin sa'yo? Maaaring kaibigan lang ang tingin mo sa kanya, pero siya, sure ako, may hidden agenda yun sa'yo. Alam mo, hindi lahat ng lalaki gaya ng lalaking yon. Nakasimangot na sagot ko. Sinong lalaki? Mas sumaba pa ang uso ko sa kanya. Kung makapagtanong siya, para bang di niya kilala kung sinong tinutukoy ko. Basta! Gaano ba kalaki ang galit mo sa kanya at hindi mo mabanggit ang pangalan niya? Kala ko pa naman kayo na, tapos biglang cut off ang ginawa mo sa kanya? Curious na wika nito. Nalampasan ko siya at nagtungo sa harap ng pinto ng apartment ko. Pinasok ko ang susi habang si Suzy naman nakasunod pa rin sa akin. Hanggang makapasok ako ng apartment, nakasunod sa akin si Suzy. Hindi ko alam kung bakit ayaw na ayaw niya kay Joseph, samantalang gustong gusto niya para sa akin si Warren. Ano bang meron ng pangit na yun at gustong gusto siya ng kaibigan ko? Mabuti na lang at mula na makiusap ako sa kanya nung huli ay hindi na talaga siya nagparamdam. Kahit may mga oras na gusto kong tawagan siya, talagang iniwasan ko siya. Kaya sa loob ng 3 buwan, payapa ang pamumuhay ko. Mas boring pero at least walang biglang susugod sa akin para palayuin ako kay Warren. Walang gulo. Wala na ba talagang pag-asa na magkabalikan kayo? Napahinto ako sa paghuhubad ng sapatos ko dahil sa tanong ni Suzy. Nagangat ako ng tingin. Napakunot ang noo ko na makitang pangihinayang sa mukha niya. Magkakabalikan? Naging kami ba? Sarkasikong tanong ko sa kanya. Hindi pa kayo nagpapatuka ka na? Paano kung naging kayo? Baka ninang na ako ngayon. Nagdududang tumingin siya sa akin. Hindi mo pa naman na isusuko ang batan sa kanya, hindi ba? Napanunok ako sa tanong ni Suzy. Muntik na. Teka, bakit ba ganito ang mga tanungan niya? Sinabi ko na sa kanyang wag nang babanggitin ang pangit na yon, pero paulit-ulit pa rin siya. Gusto ko ng tahimik na buhay. At kapag malapit sa akin si Warren, pakiramdam ko, puro sakit lang mapapala ko dahil wala naman siyang paninindigan. Puro sabi siya na gusto niya ako, pero palagi pa rin siyang nasa ex niya, kaya magsama silang dalawa. Alam mo, umuwi ka na.
Kung ano-anong pumapasok dyan sa utak mo eh. Pagod ako. Tapos yung mga tanong mo masyadong ewan. Anong akala mo sa akin? Papatol sa babaerong yon? Iniiwasan ko na nga, hindi ba? Hindi na rin siya nagpaparamdam. Friendship over na kami, kaya wag mo na siyang mabanggit-banggit dahil wala na akong pakialam sa kanya. Matigas na pahayag ko. Okay, sabi mo eh. Napipilitang sagot nito. Sige, magpahinga ka na. Lumabas na ito ng apartment ko. Ako naman nagtungo na sa kwarto ko. Naglinis lang ako ng katawan ko at nagpalit ng damit bago ko nahiga sa kama. 3 buwan na ang nakakaraan. Wala na akong balita sa pamilya ko. Hindi na rin sila tumatawag sa akin kahit na si Hazel. Wala na ako ibang binubuhay ngayon, maliban lang sa sarili ko pero kahit na ganon, ang hirap pa rin. Kasi hindi na nga ako namomroblema sa pera dahil sarili ko na lang sinusuportahan ko pero mas naiisip ko naman ang kalagayan ng pamilya ko. Hindi ko kinuha ang perang binibigay sa akin ng ama ko. Hindi ko talaga alam kung bakit may ganon siya kalaki na halaga. Nagpapakahirap ako dati magtrabaho habang ang ama ko pala'y may milyon pang nakatago sa bangko. Sana lang gamitin na nila yon ngayon kasi pinalayas nila ako at ayaw nilang tamanggap na suporta mula sa akin. Naging mabuting anak naman ako pero bakit ayaw pa rin nila sa akin? 3 buwan na rin naman mula nang hindi magparamdam sa akin si Warren. Isang bagay na ipinagpapasalamat ko. Mabuti na lang at nakinig siya sa pakiusap ko na layuan na ako. Kinuha ko ang kwintas ko na nasa gilid ng maliit na table sa tabi ng kama ko. Minsan nagtataka ako kung bakit binigay ito sa akin ni Lolo at sinabi ni Nanay na wag ko tong iwawala kahit anong mangyari. Yung pendant na to, susi kaya ito ng ano? Design lang siguro to o baka naman susi ito para yumaman ako. Natawa ako sa iniisip ko. Sa sobrang boring ng buhay ko, kung ano-ano na ang iniisip ko. Wala na kasi yung lalaki nang gugulo sa akin palagi. Yung kahit asar na asar ako dati sa kanya. Gusto ko naman ang presensya niya. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang mga mata ko. Hindi ko na dapat siya iniisip pa dahil sigurado ako. Masaya na siya kasama ng ex niya. Dahil pagod ako sa trabaho, mabilis din naman akong nakatulog. Na mga sumunod na araw, naging abala na ako sa trabaho. Mabuti na lang natanggap akong waitress sa isang restaurant kapag may trabaho ko. Gusto ko man kasing bumalik sa galyado pero paano? Hindi ko nga alam kung ano nang nangyari kay Bossing eh. Sana okay lang siya. Wala na akong balita sa kanya. Gusto ko man magtanong pero ayaw ko naman kausapin si Warren kaya wala akong magawa. Nasa trabaho ko ngayon. Mabilis ang kilos nito dahil maraming customers. Private room number 6. Sad sa akin ng chef nang kunin ko ang pagkain na nasa tray. Mabilis naman akong tumango at kinuha ang order para dalahin sa nasabing room. May 8 private room o table kung saan po pwedeng kumain ng pribado. Karamihan mga VIP customers ang kumakain doon. Mabilis akong pumasok sa nasabing room pero muntik na ako mapahinto na makita kong isang babaeng naroon. Naging matigas din ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ko. Hindi ko na lang siya pinansin at tumapit ako para ilagay ang pagkaing dala ko sa malaking bilog na table. Kamusta na nga pala si Amira? I saw her once. She's more beautiful now. Nakangiting sa na isang matabang ginang na naroon. Bale, 4 silang nasa loob ng kwarto. Kanino pa ba magmamana kung hindi sa akin? Nakangiting sagot ni Lauren. Sila na ba ulit ni Warren? Hindi ko alam kung bakit. Pinakawalan pa niyang boyfriend niya before. That's Warren Smith. A big shot. Kaya magbuhay ni Reyna ni Amira kung natuloy lang kasal nila dati. Sad naman na isang babae na kulang na nga lang ay maging guhit na lamang ang kilay. Something happened, but I heard from my daughter that they're back together. Alam ko naman na hindi pa kakawalan. Di Warren ang anak ko. Amira is the best choice. Maaaring mapaglaro ang batang yon at maraming babaeng umaasa at nagkakandara pa sa kanya. Pero alam ko na sa anak ko lang siya babagsak. Kaya sa mga nagtatangkang umagaw kay Warren mula kay Mira, hindi sila magtatagumpay? Nakangiting saan ni Madam na para bang nagpaparinig sa akin dahil palihim siyang tumingin na matalim sa akin. Pero hindi ko siya pinansin at nagpaalam na para lumabas. Hindi ko alam kung yun ba talaga ang topic nila o sinadya nilang iparinig sa akin ang usapan nila lalo na si Lauren.
Wala akong pakialam kahit magpakasal pa si Warren at ang anak niya. Napabuga ako ng hangin pero lumapit ako sa isa pa. Nakasamahan ko para sabing pinapatawag ako sa private room kung nasaan sina Lauren. Sige na, ako na ang bahala dito. Puntahan mo na at baka bibigyan ka ng tip. Excited na saan ni Joanna at tinulak pa ako papunta sa kwarto na tinutukoy niya. Wala na ako nagawa kundi ang humakbang papunta sa kwarto na tinutukoy niya. Sa room number 6, kumatok muna ako bago ko pumasok. Wala nang tao doon maliban kay Lauren, mukhang hinihintay ako. Hindi ko alam kung bakit naiirita ako sa tuwing nakikita kita. Anito, kung ganun bakit pa ninyo ako pinatawag? Walang galang na tanong ko. Customer namin siya pero sa pagkakataong to alam ko na hindi niya ako tinawag ng may kaugnayan sa trabaho ko, kundi para matahin na naman ako. Pero ipapaalala ko sa'yo kung sino ka. Gusto ko ang ginawa mong paglayo kay Warren. Gawin mo lang yon. Ayokong may kaagawang anak ko, lalo na ako isang babaeng hindi naman niya ka-level. Napangiti ako na mapang-asar sa sinabi niya. Hindi ako ka-level ng anak niya pero halatang threatened sila sa akin. Takot na takot sila sa maaari kong gawin. Alam ko, hindi talaga kami magka-level ng anak ninyo. Hindi kasi ako desperada. Naging matapang ang mukha nito sa sinabi ko pero lumaban ako ng tingin sa kanya. Maiwan ko na kayo. Hindi ako pinapasweldo rito para makipagkwentuhan tungkol sa mga walang kwentang bagay. Mayabang ka. Galit na saad nito pero tumalikod na ako. Siguro hindi ka pinalaki na maayos ng mga magulang mo kaya bastos kang sumagot. Napahinto ako sa sinabi niya at muli akong humarap sa kanya. Kahit paano pa ako pinalaki ng mga magulang ko, nagpapasalamat ako na hindi gaya ninyo naging magulang ko. Nalamig na saad ko bago tuluyang lumabas ng kwarto. Dapat talaga hindi na ako lumapit. Wala talagang magandang sasabihin ng matandang yon. Magkano binigay? Tanong sa akin ni Joanna nang muli niya akong lapitan. Wala, maliban sa init ng ulo. Sagot ko at mabilis na lumapit sa isang kumakain na tumawag sa akin. Inihanda ko na rin ang ngiti ko. Nagpatuloy ako sa trabaho ko na parang walang nangyari, pero nagtataka ako nang bigla ako ipatawag ng manager namin bagong uwian. Yan na ang kabuoang sahod mo. Anito at inabot sa akin ang sobre. Hindi pa naman po payday. Naguguluhang saad ko. Ito na ang huling araw mo dito. Pasensya na pero tanggal ka na sa trabaho. Marahas na napatayo ako sa pagkakaupo ko. Ho? Paanong tanggal? May nagawa po ba akong mali? Hindi pwedeng tanggalin nyo na lang ko basta-basta sa trabaho ko, lalo na't maayos naman ako nagtatrabaho. Reklamo ko. Tumawag si Mrs. Chan. Tukoy nito sa mismong may-ari ng restaurant. Siya mismo nagsabing sasanti ka na kaya wala na ako magagawa pa. Paumanhin nito sa akin. Pero hindi pwedeng basta na lang ako matanggal. Wala naman po akong ginagawang mali, giit ko. May-ari na mismo nagdesisyon. Kapag hindi kita tinanggal, baka ako naman ang tanggalin. Nag-aalang ang sagot niya sa akin. Hindi na ako nakipagtalo pa at kinuhang sweldo ko bago galit na lumabas ng opisina. Alam kong kahit magwala pa ako, wala na ako magagawa pa. Sigurado ko na si Lori ang dahilan kaya natanggal ako sa trabaho. Siya lang naman ang nakita ko ngayong araw tapos bigla natanggal na ako. Ano ba ang kasalanan ko sa kanya para idamay niya ang trabaho ko? Sobra naman na. Nagtataka pa maging mga katrabaho ko nang malaman nilang tanggal na ako pero wala na ako magawa kundi ang magpaalam na sa kanila. Laglag ang balikat pero galit na umuwi ako. Makita ko lang talaga ang Lori na yon ulit. Tatadyakan ko siya. Nakasimangot na napaupo ako sa sofa. Paano na ako ngayon? Maghahanap na naman ako ng trabaho. Hindi pa naman madaling humanap ng trabaho sa panahon ngayon. Mas lalong nadagdagan ang galit ko para sa ina ni Mira. Parang isa siya sa mga kontrabida sa buhay ko. Ganun pa talaga ang mga mayayaman? Porket may kapangyarihan silang gawin ang gusto nila, nagagawa na nilang manira ng buhay ng mga maliliit na tao. O baka si Lauren lang kasi masama ang ugali niya. Pati pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko sa akin, kino-question niya. Kahit mahirap lang kami, pipiliin ko pa rin si nanay. Hindi gaya ni Lauren, mukhang kontrabida, mata pobre at masama ang ugali. Mabilis na kinuha ko ang phone ko. Sa bag ko nang tumunog iyon. Numero lang ang tumatawag kaya hindi ko alam kung sino ang caller. Hello? Hello Max, kamusta ka na?
Napanganga ako at napatakip ang kamay ko sa bibig ko nang marinig ko ang boses niya. Napatayo rin ako sa pagkakaupo ko. Bossing?